guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Iba't ibang reaksyon ang dala ng bakbakan Berhil Vettor kontra sa South Korean boxer na si Taeson Kim. Paglabanan nila ang back-anting belt na WBO Oriental Super Featherweight title. Makikita sa video na pinabagsak ng South Korean boxer itong kababayan natin sa pangalawang round na inaakala ng karamihan ay titiklop na at hindi na makabangon ang ating pambato. Ngunit laking gulat at ikinabigla ng lahat ang kanyang bagsik. Dahil sa pagkatumba nito sa round 2 ay tila nagising ang kanyang natutulog na super power punch, na ikinabigla ng kanyang kalaban maski ang mga manunood ay tila nagulantang sa kanyang ginawa sa kalaban na taga South Korean boxer na si Taeson Kim. Halina't panoorin natin ang pinaka-the best highlights. Unang round pa lamang ay tila gustong-gusto nang tapusin ng South Korean boxer ang ating pambato. Kitang-kita nga dito ang pagkasabik at gutom na gutom sa laban. Partner Victor by Berhil Vettor forces the South Korean to back. And did predict a KO victory. Third man in the ring, Attorney Tandex, Dasan. It's going here in the Philippines. I always Cool compared to other nights. Heating up right there with hooks from Berhil Vettor. Body shot by Vettor forces Taeson Kim to cover up. Sa pangalawang round ay tila nakatama ng solido itong kababayan natin dahilan ng pagkatumba ng kalaban. Ngunit sa pagpapatuloy ng laban ay tila pumabor na naman ang oras para sa South Korean boxer na nakatama din ito ng solidong suntok sa ating kababayan dahilan ng pagkatumba rin ito. Kitang-kita sa reaksyon ng South Korean boxer na mananalo na siya dito, ngunit ang pambato ng Pilipinas ay tila nahilo lang ng kaunti at tuloy pa rin ang laban. Berhil Vettor also. Oh! Victor! Oh! A count against Berhil Vettor. Taeson Kim. Oh wow. Sa round 3 ay sabik na itong South Korean boxer na patumbahin ang ating kababayan. Double jab straight for Taeson. Counter right for Vettor. You could see the confidence of Taeson Kim on this round, partner. A double jab by Taeson Kim. Vettor. Excellent. Round 4 ay inaakala ng South Korean boxer na dito na niya tatapusin ang ating kababayan, ngunit bigo pa rin siyang mapatamba ito, dahil sa pagkatumba ng Pinoy boxer sa round 2 ay tila nagising na ang natutulog niyang lakas dahilan na kayang-kaya na ito makipagsabayan sa South Korean boxer na si Taeson Kim. At inabot na nga rito ang laban hanggang round 7, at dito na magugulat ang South Korean boxer sa mangyayari sa kanya na hindi niya makakalimutan sa buong boxing career niya. Dahil dito na siya mapupuruhan ng super combo punch ng ating kababayan dahilan sa kanyang pagkatumba at pagkatalo. See the pace of the protagonist of this round. Masasabi man masasabi man Huge right hand combination by Berhil Vettor. Wow! Panalo ang ating kababayan na ikinasaya ng lahat. Congrats sa new WBO Super Featherweight Champion Berhil Vettor. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Dagdag pa sa ating mga balita. Gaano nga ba kalaki ang pag-asa ni Naoya Inoue maabot at mahigitan ang record ng ating kababayan na si Manny Pacquiao, na makamit ang 8 Division World Champion? Halos 80% ay naniniwala na kakayanin mapantayan at mahigitan ni Naoya Inoue ang nakamit ni Manny Pacquiao. Dahil sa taglay nitong lakas, si Naoya Inoue ay kasalukuyan top 2 pound 4 pound king. Ano-ano pa nga ba ang mga hirap na pagdaanan itong si Naoya Inoue para makamit niya ang 8 Division World Champion? Ang boxing ay may 10 na iba't ibang weight division. Unang division ay ang minimum weight na may weight limit na 105 pounds. Pangalawang division ay ang lightweight division na may weight limit na 108 pounds. Ang pangatlo ay ang flyweight division na may weight limit na 112 pounds. Ang pang-apat ay ang super flyweight division na may weight limit na 115 pounds. Panglimang division ay ang bantamweight division na may weight limit na 118 pounds. Pang-anim na division ay ang super bantamweight na may weight limit na 122 pounds.
Pang-pitong division ay ang featherweight division na may weight limit na 126 pounds. Ang pang-walong division ay ang super featherweight na may weight limit na 130 pounds. Ang pang-siyam na division ay ang lightweight division na may weight limit na 135 pounds. Ang pang-sampung division ay ang super lightweight na may weight limit na 140 pounds. Ika-11 division ay ang welterweight na may weight limit na 147 pound. Ika-12 na division ay ang super welterweight na may weight limit na 154 na pound. Ika-13 na division ay ang middleweight na may weight limit na 160 pound. Ang ika-14 na division ay ang super middleweight na may weight limit na 168 pounds. Ika-5 division ay ang light heavyweight na may weight limit na 175 pounds. Sa mga hindi pa nakakaalam kung para saan ang iba't ibang mga division, ginawa yan para magkaroon ng patas na laban. Sa ngayon ay 3 World Division Champion na si Naoya Inoue. 5 more Division N lang ang kulang para mapantayan niya na si Manny Pacquiao. Ano sa tingin nyo guys, makukuha kaya ni John Riel Casimero na talonin ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ang sikat na TV channel, ang pinaunlakan ng ating kababayan na si Manny Pacquiao na pag-aralan at sukatin ang lakas ng kanyang halimaw na kamao, para malaman kung gaano nga ba ito kalakas at kabilis. Sa karera nitong si Manny Pacquiao, ang mga nakalaban niya ay mas malaki pa sa kanya. Ganun pa man ay hindi niya inaayawan ang lahat ng naghahaman na makalaban siya. Dahil ang lakas ni Manny noong bata pa siya ay mas lumakas pa siya ngayon kumpara dati. Ating isa-isahin at alamin ang video footage na ginawang pagsukat sa lakas at bilis ng kamao ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ngunit kung bago lang kayo mga kababayan na padpad sa channel na ito ay baka pwede naman maglambing makahingi ng isang like, share at subscribe. Sa edad pa lang na 38 years old noon si Manny Pacquiao, ay isang grupo ng mga scientifico ang nagsagawa at pinag-aralan ng sukat ng bilis at lakas kung gaano nga ba ito kalakas at kabilis ang kanyang malahalimaw na kamao sa pagsuntok. Gamit ng isang special at new generation technology na ang tawag ay Special High-Speed Motor Technology. Sa motor technology na ito ay malalaman at masusukat kung gaano nga ba kalakas at kabilis itong sumuntok. Ayon sa resulta ay nagtala ito ng 300 kilo, ang bigat ng suntok ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. At nagtala naman ang bilis nito na umaabot ng 0.12 seconds, na mas mabilis pa sa pagkurap mo. Kung sakaling makatama ito sa tao, ay para ka na ring tinamaan ng shotgun. Kaya sa lahat ng naging laban niya halos lahat knockouts ang inabot kay Manny Pacquiao, karamihan sa mga naging laban ni Pacquiao ay puro knockouts, at halos lahat ay nakatikim ng kanyang kamao. Ayon sa mga eksperto ang bilis at lakas ni Manny Pacquiao ay sobra talagang lakas at may ay lalakas pa daw yan kapag nag-warm up siya bago magpasukat muli. Ayon sa pag-aaral ay kapag tinamaan ka ng solidong suntok ni Manny Pacquiao ay para kap ang binato ng hollow blocks.